Chapter 3. Ma, kalalabas lang ng aking asawa, baka mabinat pa siya. Baby, pagpasensyahan mo na lang si mama ha. O okay lang. Nakatitig si Alaysa sa ginang. Palaisipan sa kanya kung bakit galit ito sa asawa ni TJ. Mama, papasok muna kami sa kwarto para makapagpahinga ang aking asawa. Na makapagpaalam si TJ ay tinulak na niya ang wheelchair patungo sa kanyang kwarto. Sige po, maiwan po muna namin kayo. Paalam din niya sa ginang. Ngunit nakakunot pa rin ang noon nito. Huwag ka magbait-baitan sa akin. Dahil hindi mo mapipilog ang aking ulo. Bulong nito sa sarili. Good afternoon, sir. Ma'am, bati sa kanila ngayon ang yaya ni Carla. Good afternoon, kumusta si Carla? Tanong ni TJ. Okay naman po siya, sir. Kakatulog lang niya. Sige po sir, lalabas na ako. At tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Paalam ng tagapangalaga ni Carla na si Yang Yang. Tingnan mo ang anak natin, baby. Malaki na at palangiti na bata at mabait pa. Masayang kwento niya. Kung ako ang iyong asawa, anong nangyari? Tanong niya Liza at titig na titig siya sa bata na mahimbing ang tulog. Mahigit 8 buwan ka nang lumayas. Nagising na lang akong wala ka na sa tabi ko. Bakit mo hinagawa sa amin ng iyong anak? Naiiwan mo lang kami na basta-basta. Tanong ni TJ na merong hinanakit sa tono at sabay patak ng kanyang mga luha. Biglang nakaramdam ng sobrang awa si Alaysa sa lalaki. Dahil damang-dama niya kung gaano nito kamahal ng kanyang asawa. Niyakap niya si TJ para makomfort ang kalungkutan nito. Bakit ka nagawang iwanan ng iyong asawa? Pakiramdam ko mabait at mabuti ka namang asawa at ama. Bulong niya sa sarili. Baby please, huwag mo na kaming iiwan ulit ng anak mo ha. Baka hindi ko nakakayanin. Madamdamin niyang pakiusap dito. TJ, hindi pwede. Dahil may pamilyang naghihintay sa akin at may trabaho rin ako. Paliwanag niya sabalit hindi yun pinansin ni TJ. Magpahinga ka muna. Alam kong hindi pa maganda ang pakiramdam mo. Inililayan siya nito sa paghiga. Sumapit ang gabi at nakaramdam ng konting takot si Alaysa. TJ, sambit niya rito at kasalukuyang nagtimpla ng gatas ang lalaki. Yes? San ka matutulog? Kinakabahan niyang tanong. Sa kama, bakit? Ayaw mo ba nakatabi ako? Hindi kasi ako sanay na may katabi lalo na't lalaki ka at babae ako. Kung gusto mo ikaw na lang dito sa bed at dyan na ako sa sofa. Huminto sa pagtimpla si TJ at bahagya siyang tinitigan. Baby, talaga bang wala ka pang ring maalala? Wala akong maalala dahil hindi naman ako ang iyong asawa. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita para maalala mo. TJ, maniwala ka. Wala akong amnesia. Kung ayaw mo ako makatabi sa kama, okay lang kahit hindi kita pipilitin. Dito na ako sa sofa matutulog. Dito ka na sa kama, nakakahiya naman sa'yo. Ngumiti si TJ at umupo sa kanyang tabi. At inalalay na naman siya sa paghiga. Good night, baby. Nagulat naman si Ali dahil hinalikan na naman siya sa labi. My God, tanging tabi ng kanyang isip. Tumagilid siya upang maiwasan ang mukha ni TJ. Ngunit hindi siya makaiwas sa kamay nito dahil malapit sa kanya at niyakap siya. Diyos ko Lord, anong dapat kong gawin? Hindi alam ni Alaysa kung anong dapat niyang gawin. Lalo na sa kalagayan niya na hindi pa magaling ang kanyang mga sugat at hindi pa siya makakalakad. Lumipas sa mga araw at unti-unting naghilom ang sugat sa paa ni Alaysa at kaya na rin niyang kumilos mag-isa. Ngayon kailangan niyang makasakay sa kanyang wheelchair. Madaling araw ay biglang umiyak ang bata at alam ni Alaysa na nagutom nito. Tumingin siya sa lalaking katabi ngunit mahimbing ang tulog nito. Kaya hindi na niya to ginising. At siya na bumangon para ipagtimpla ng gatas ang bata. Pinadede niya si Carla hanggang sa nakabalik ito sa pagtulog. Nagising naman si TJ at biglang napabalikwas ng bangon nang matanto niyang wala ang asawa sa kanyang tabi. Arliza? Tarantang sambit niya sa pag-aakalang iniwan na naman sila. Shh! Boses ni Alaysa. I'm sorry, akala ko iniwan mo na naman kami. Ano ginagawa mo? Pag-aalalang sabi niya at tumayo ito sabay tulak niya sa wheelchair nito at tinala sa higaan. Umiyak kasi si Carla kaya pinadede ko. Bakit hindi mo ko ginising? Mahimbing kasi ang tulog mo at alam kong pagod ka at saka kaya ko naman. Baby, next time you wake me up, baka mapano ka pa.
Ngiti ang naging tugon ni Alaysa at binuhat siya ni TJ at inihiga sa kama. Salamat. Welcome, let's go back to sleep. He said at yumakap siya rito. Hindi na pumalag si Alaysa sapagkat alam niyang hindi pa rin siya pakikinggan nito. Ang hinihintay na lang niya ay tuloy na siyang gumaling. Kinabukasan, maagang umalis si TJ dahil may meeting siya sa sariling company. Lumabas si Alaysa sa kwarto para sana puntahan ng bata sa sala. Mag-isa niyang minamaneho ang kanyang wheelchair. Hindi niya inaasahan na nandun pala ang ina ni TJ. Kumusta ang buhay prinsesa sa pamamahay ko? Salubong sa kanya ni Doña Marites at nakapamebang itong humarap sa kanya. Magandang umaga, Doña Marites. Mabuti-buti na po ako at konting-konti na lang makakalakad na ako ng maayos. Magalang na tugon niya. Hindi magandang umaga ko. At dahil nakikita ko yung pagbumukha mo dito sa pamamahay ko, Arlisa, bakit ba hindi ka nalang namatay sa aksidente? Upang hindi mo na masasaktan pang muli ang aking anak? Ngayon, nagpanggap ka pang may amnesia? Para ano? Para matakpan mo ang ginagawa mong kasalanan? Galit na pahayag ni Doña Marites. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng galit para sa asawa ng anak mo at hindi rin ako nagpanggap na merong amnesia. Paulit-ulit kong sinasabi kay TJ na hindi ako si Arlisa. Ngunit ayaw niyang makinig sa akin. Alaysa ang totoo kong pangalan at wala po akong amnesia. Maniwala po kayo sa akin. Paliwanag niya ngunit tila hindi kumbinsido si Doña Marites. Ang galing mo magdrama. Alam ko pinaglololo mo kami. Kung kaya mong bilugin ang ulo ng anak ko, pwes ibahin mo ako, Arlisa. Galit na tugon nito at takmang sasampalin niya ito ngunit maagap itong nasalo ni Ali. Doña Marites, hindi po kita hahayaan na sampalin ako dahil wala akong kasalanan. Kung ano man ang kasalanan na Arlisa sa inyo, siya ang singilin niyo, siya ang sampalin niyo at hindi ako. Bakit hindi niyo po impaimbestigahan si Arlisa? At ako, willing po akong tutulong sa inyo para lamang maniwala kayo na hindi talaga akong asawa ng anak ninyo. Hindi kumibo si Doña Marites sa dahan-dahan niyang binaba ang kanyang kamay at titig na titig siya sa kaharap. Mukhang hindi nga siya sa Arlisa, sapagkat iba ang kanyang boses at iba rin siya kung magsalita. Dahil magalang itong kaharap ko, samantalang ubod ng bastos si Arlisa. Yung mata niya kulay brown at si Arlisa ay itim. Bulong nito sa sarili. Baka po pwedeng makahiram ng phone, Doña Marites. Tatawagan ko lang ang aking mga magulang. Baka nag-aalala na sila sa akin. Pakiusap niya. Hindi naman nagdamot ang kinang at pinahiram niya kay Arlisa ang phone. Subalit sinadya niya na ipahiram sa dalaga ang phone dahil balak niyang paimbestigahan ito at alamin kung totoong pamilya nga ano to ang tinawagan nito. Salamat po, Doña Marites. Aniya matapos itong maibalik ang phone. You're welcome. Ano nga nabalak mo? Tanong ni Doña Marites na medyo kalmado na ang boses ito. Kapag magaling na ako, magpapasundo na ako dito. Sa tingin mo ba papayagan ka ni TJ? Wala po siyang magagawa dahil hindi naman talaga ako ang asawa niya. Alam mo, gusto ko maniwala na hindi nga ikaw sa Arlisa. Pero kahit anong tingin ka sa'yo, kamukhang kamukha kayo. Baka naman kakambal mo siya. Wala akong kakambal, Doña Marites. May kapatid ako pero lalaki. Kung ayaw niyo pa rin maniwala sa akin, pwede niyong puntahan ng ospital na aking pinagtatrabahuhan. Hamon nito sa ginang. Ano bang trabaho mo? Isa po akong regular nurse. Nung naaksidente ako, galing po ako sa probinsya. Dahil wedding anniversary po ng aking mga magulang. Nagkataon lang siguro na magkahawig ang aming pangalan at mukha ng asawa ni TJ. Paliwanag niya. Sana nga, kung ganon dahil oras na malaman ko na pinaglalaroan mo kami ng anak ko, ipapakulong kita. Don't worry, handa akong magpakulong kung ako man si Arlisa. Kung hindi ko si Arlisa, bakit ka sumama dito? Dahil pinagpipilitan ni TJ na meron akong amnesia at ako talaga si Arlisa. At gusto ko rin siguraduhin na wala nga akong amnesia. Isang buwan na nakalipas, gumaling na si Alaysa. At nakakalakad na to ng pakonti-konti. Sa isang pang pag-aalaga ni TJ sa kanya, naramdaman niyang nahuhulog ng kanyang loob dito. Sapagat napakabuti ni TJ sa kanya at kahit magkatabi sila gabi-gabi sa kama, hindi siya ginalaw nito.
Subalit ang naramdaman niyang yon ay pilit nitong pinigilan dahil may asawa na si TJ. Tanging paraan lang niya para mapigilan ang kanyang damdamin na yung lumayo sa lalaki hanggat hindi pa sila nagkakasala sa isa't isa. TJ, sambit ni Alaysa at kasalukuyan silang dalawa na nakahiga sa kama. Bakit baby? Magpapaalam na sana ako. Bakit? Saan ka pupunta? Tanong ni TJ at biglang napaupo sa ibabaw ng kama. Uuwi na ako sa aking pamilya. Baby, kami ni Carla ang iyong pamilya. At sabay hawak niya sa mukha ni Alyssa. TJ, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo hindi ako ang asawa mo at wala akong amnesia? Hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo, nagpapanggap ka lang dahil hindi mo na ako mahal at wala kang pakialam sa anak natin. Parang bata si TJ na bigla na lamang umiyak. Hindi ako nagpapanggap. Nagsasabi ako ng totoo. Mahirap bang intindihin yon? Kung hindi ikaw ang aking asawa, patunayan natin. Pahayag nito at sapilitan niyang inangkin ang labi ni Alaysa. Boses na Alaysa at nagpupumiglas naman ito dahil sapilitan na hinubad ni TJ ang kanyang damit. TJ, anong gagawin mo? Kinakabahang tanong ni Alaysa habang patuloy ang pagtanggal ni TJ sa kanyang suot na pajama. Hindi pa lubusang gumaling ang kanyang sugat sa paa kaya hindi niya tumaygalaw ng husto sa pag-aalala na baka mabinat ito. TJ, wag! Hanggang sa tuloy ang nahubad ang kanyang pajama at damit. Nang tanging dalawa niyang kamay ang nakatakip sa kanyang dalawang dibdib. Patunayan mo na hindi nga ikaw ang aking asawa. Gulong-gulo na ako, Alyssa. Kaya ito lang ang tanging paraan para mapatunayan mong hindi nga ikaw si Alyssa. Mahal na mahal kita. At hindi ko kakayanin na mawawala ka pang muli sa akin. Hindi may kakaila na obses si TJ sa kanyang asawa. Dali-dali rin niyang hinubad ang kanyang suot. TJ, please, wag mo tong gawin sa akin. Umiiyak na saad ni Ali. Bakit? Dahil natatakot kang malaman ko ba? Ikaw nga ang aking asawa at nagpapanggap kang hindi ikaw? Nasa tono na nito na galit siya. Ano kung hindi nga ako si Alyssa? Anong gagawin mo? Seryosong tanong niya at hilam sa luha ang mata. Huwag ka mag-alala. Kung sakaling hindi nga ikaw ang aking asawa, nakahanda akong panagutan ka. Tugon ito. Hindi na pumalag si Ali sapagkat wala rin naman siyang laban. Kaya nagpaubay na lamang siya sa gusto nito at hinanda niya ang sarili. Muling inangkin ni TJ ang labi niya na ang buong akala nito ay ito ang kanyang asawa. Hanggang sa tumugon si Alaysa sa kanyang mga halik. Hindi na pinatagal ni TJ ang pangyayari dahil sabik na rin siya sa kanyang asawa. Sapagkat mag-iisang taon na rin na hindi siya nakakasiping nito. Habang patuloy ang kanilang pagkahalikan, dahan-dahan din na inangkin ni TJ ang kanyang asawa. Napadaing si Alaysa nang makuha nito ang kanyang pagkababae. Nahigpitan niya pagkahawak sa braso nito. Napahinto naman si TJ nang matanto niya na virgin pa to. Kaya nagalangan siya kung itutuloy pa ba niya ang kanyang nasimulan. Titig na titig siya sa mukha ni Ali ngunit natukso pa rin siya na ituloy. Sapagkat imahe ni Alyssa pa rin ang kanyang nakikita. Ungol ni TJ ang naririnig sa buong kwarto. Habang patuloy ang pag-alo ng kanyang katawan sa ibabaw ni Ali. Kahit anong pigil ni Ali ay na hindi mapaungol. Ngunit napaungol pa rin siya dahil sa kakaibang sarap na kanyang naramdaman. Ang huling mga ungol ni TJ at feel na feel niya ang pakikipagtali kay Alyssa. Sobrang tahimik ni TJ habang pinagmamasan ng mukha niya. I'm sorry, please. Don't leave me. Stay with me. Handa kitang panagutan. Pabulong na nakikiusap si TJ at pumatak ang kanyang luha sa pisngi ni Ali. Ang mainit na likido na dumapo sa kanyang pisngi ay nagdudulot ng sobrang awa niya sa lalaki. Nakaramdam naman si Ali ng sobrang awa dito. Alam niya na mabuting tao to at mapagmahal. Ang pinagtataka lang niya ay kung bakit nagawa siyang lokohin ng tunay niyang asawa. Oo, pangako, hindi kita iiwan. Tugon niya sa bayakap nito sa lalaki na hilam pa rin sa luha ang mata. Thank you, Ali. At bumalik ito sa noon niya. At maya-maya pa'y umalis siya sa ibabaw ni Ali. Inabot nito ang damit ng babae, tinulungan rin niya sa pagsusuot. Nang matapos ay humiga na ito sa tabi at kinuha niyang ulo at pinuunan sa kanyang braso. TJ, sambit nito sa katabi at tumarap siya.
Sabay titig niya sa mukha ni Ali. If you don't mind, pwede ka bang magkwento tungkol sa iyong tunay na asawa? Huminga ng malalim si TJ bago nagsimula magsalita. 5 buwan pa lang kami na nagkakakilala. Niyaya ko na agad siya ng kasal because I love her so much. At takot akong mawala siya sa akin. Di naman siya tumanggi kaya nagpakasal kami agad. Ayaw pa sana ni Mama dahil ang gusto niya ay kilalanin ko muna siyang mabuti. Pero sinunod ko pa rin ang aking gusto. Arlisa ang pagkakilala ko sa kanya. Pero ang lumabas sa aming marriage contract ay Eliza ang nakalagay. Ang sabi niya yun daw ang tunay niyang pangalan. My God, ano bang spelling? At sinabi ni TJ dito, same spelling ng aking pangalan. Please ituloy mo. Agad nakaramdam ng kaba si Ali at hindi niya maintindihan kung bakit. Lahat ng kanyang luho ay binigay ko. Ayaw pa sana niya na magbuntis kaya nung nalaman niyang buntis siya, galit na galit siya. Gusto niyang ipalaglag ito. Pero hindi ako pumayag. Naisilang nga ang aming anak ngunit wala naman siyang pakialam. Hindi rin sila magkasundo ni Mama. Kaya napilitan akong bumili ng sarili naming bahay at pinangalan ko sa kanya. Sinabi niya sa akin na may bibilin daw siyang lupa sa probinsya at napadalas ang paghingi niya ng pera sa akin. Ang huling bigay ko sa kanya, 4 million pesos. Pagkatapos nun iniwan na niya kami. Mahabang kwento ni TJ at hindi niya na namalayan ay pumatak na ang kanyang luha. Sobrang nasaktan si Eliza sa kanyang nalaman at masalo siyang naawa rito. Hindi kaya pineperahan ka lang ng asawa mo? Marami kang pera TJ, bakit hindi ka kukuha ng magaling na detective at ipahanap mo siya? Yung pera saan mo pinadala? Sa kanyang bank account. Hindi ko na naisip na gawin niya dahil umaasa ako na babalik siya. Ngayon nandito ako sa piling mo. Hahanapin mo pa ba siya? Seryoso at diretsaan niyang tanong. Hindi nakasagot si TJ at nakaramdam siya ng konting lungkot. I know, panakipbutas mo lang ako TJ. Malungkot niyang bulong sa sarili. Bakit hindi mo subukan na ipa-close ang account niya? Try mong i-check baka meron pang laman. I'm sure kapag wala na siyang pera, babalik siya sa iyo. Mungkahin niya. You're right. Bakit hindi kayo naisip agad? At biglang nangislap ang mata ni TJ na tila nagkaroon ng pag-asa na muli niyang makikita ang tunay nitong asawa. TJ, hindi kaya kakambal ko siya? Biglang sabi ni Eliza. Bakit mo nasabi yan? Dahil ampun lang ako ng aking kinalakihan ng mga magulang. Ang kwento nila, nakuha nila ako sa naaksidenteng bus. Yung lampi na nakabalot sa akin, may nakasulat daw ni Eliza kaya yan ang pinanghalan nila sa akin. Kwento ni Ali at napatitig si TJ sa kanya. Hindi kaya? Pero posible rin kambal mo siya. Dahil wala naman siya naikwento sa akin na may kakambal siya. Palaisipan lang kasi sa akin at pakilala niya sa'yo, Arlisa, pero bakit Eliza ang ginagamit niya sa kasal ninyo? Coincident ka lang ba itong nangyari? Bigla nagiging interesting si Eliza sa pangyayari. Bukas sa bukas din, magpapahanap ako ng isang magaling na detective at gagawin ko ang question mo. Kinabukasan, palisa sana si TJ nang tawagin siya ni Eliza. Saan ka pupunta? Tanong nito at nakasilip siya sa pinto. Tulad ng sabi mo, pupunta ako sa bangkot pagkatapos pupunta ako sa NBI headquarters para maghanap ng magaling na detective. Pwede ba akong sumama para kahit paano matulungan kita? Kaya mo na bang maglakad ng matagal? Pag-aalalang tanong nito. Kakayanin ko, matulungan lang kita. Okay, sige, magbihis ka muna, tintayin kita. Saad dito at umupo siya sa sala. Gusto mo ba mag-coffee? Alok ni Ali. Ipagtimpla mo ba ako? Paniniguro naman tanong nito. Yeah. Okay, thanks. Sa isip niya talaga magkaiba sila ng kanyang tunay na asawa. Sapagkat si Eliza ay sobra kamasikaso at maalalahanin. Subalit si Arlisa ay walang pakialam sa kanya at katunayan ay siya pa ang nag-aasikaso sa asawa. Good morning, son. Bati naman ni Doña Marites. Good morning, Mama. Tugon niya at tumalik ito. Magandang umaga, Doña Marites. Bati ni Aliet, pabalik na sila mula sa mini kitchen ng kwarto ni TJ. Magandang umaga rin. Tugon nito. Doña Marites, gusto mo bang ipagtimpla kita ng tea? Tanong niya Eliza dahil alam niya na ito ang iniinom ng matanda.
Okay please, tura nito. Kahit pa ika-ika pa sa paglalakad si Alaysa ay nagawa pa rin niyang pagsilbihan ng mag-ina at kasama na rin ang anak ni TJ. Anak, naniniwala ka bang hindi siya si Alyssa? Seryosong tanong ng kanyang ina. Oo mama, napatunayan ko na talagang hindi siya ang aking asawa. Really? That's good. Paano mo napatunayan na hindi siya si Alyssa? Pagtataka nitong tanong. Pinilit ko siya na makipagsiping sa akin at ako ang unang lalaki na nakagalaw sa kanya mama. Kaya nasisiguro kung hindi nga siya si Alyssa. At isa pa, malaki ang kanilang pagkakaiba sa ugali. Dahil mabait si Ali at maalaga. Kaya ang totoo mama, nahuhulog na ang loob ko kay Alyssa. Walang paggalinlangan niyang pagtatapat. Tama ka. Magkaiba nga sila ng ugali ng dati mong asawa. At gusto ko rin ng ugali nitong si Alyssa. Dahil magalang siya sa akin at nakita ko rin ang pagpapahalaga niya sa iyo at sa iyong anak. Siya nagpayo sa akin kagabi na ang paibistigahan namin si Alyssa. Kaya aalis kami ngayon upang asikasuhin namin ang pagpapaklo sa bank account ni Alyssa. Tama yung naisipan niyo anak at huwag kayo maghanap ng detective dahil kumilos na ako. Meron na naghanap sa tunay na Alyssa. Tapos na ako kay Alyssa at hindi siya nagsisinungaling sa atin. Pahayag ng ina. Mabuti kung ganun mama. Thank you so much for helping me. You are my only child so I will do what is best for you. Excuse me, eto na ang tea. Ali said and she placed a cup of tea in the middle of the small table. Thank you, Doña Marita said. Iniwan sila ni Alyssa at pumasok na siya sa kwarto upang magpalit ng damit. Ilang minutos lang ang nakalipas ay nakabalik na siya. Hanggang sa makalisa silang dalawa at sa bangko ang kanilang punta. TJ, sabit niya rito. Yes, pwede ko bang makita ang perma ni Alyssa? Bakit anong gagawin mo? Pagtataka niyang tanong. Just in case lang nahahanapin nila ako ng perma. Ganito pala ang gagawin natin para maniwala sila na ako si Alyssa. Una, itanong mo muna kung may laman pa ba ang bank account. Pagkatapos sabihin mo na ipako-close natin dahil nawala ang lahat kong gamit nung naaksidente ako. Pahayag ni Alyssa. Tumingin si TJ sa kanya at tumango-tango ito palatandaan sa kanyang pagsang-ayon. Good idea, may bonus ka sa akin mamaya. Nakangiting sabi ni TJ at hinawakan niyang palad nito. Bahagyan napatingin si Ali sa kanyang kamay at merong kasamang mapakla ng ngiti. Sana laging ganito. Pero alam kong hindi mangyayari yon. Magiging posible ang lahat kapag nakabalik na si Alyssa sa buhay mo. Ang babae na totoo mong minahal. Ali whispered to herself. What's wrong? Tanong ni TJ dahil napansin pala ang kalungkutan sa kanyang mukha. Nothing, don't mind me. Dumating sila sa bangko at dumiretso sa opisina ng manager. Sinunod niya ang sinabi ni Alyssa at effective naman ito. Sir, meron pang laman ng bank account, more than 2 million, but last week ay merong nag-withdraw ng kalahating milyon. Tugon ng manager. Talaga? Saang lugar yan? Tanong agad ni Alyssa at ibibigay naman sa kanilang address. Tagumpay sila sa unang hakbang at naipaklose sila ang account. Sinigurado nila na walang makukuha pa si Alyssa. I'm sure, uuwi ang tunay mong asawa kapag wala na siyang malamon. Ali said. Tama ka at pagsisisihan niya kapag gagawin niya yon. Dahil susurpresahin ko siya. Seryoso naman na banta nito. Bakit? Anong gagawin mo kung sakaling bumalik siya sa'yo? Malalaman mo rin ang lahat kapag nangyari na ang araw na yun. Pupunta ba tayo sa NBI headquarters? Oh sorry, I forgot to tell you na meron ng inutusan si mama. Ah, okay. That's good. So, uuwi na tayo? Not yet. Nakalimutan mo na sinabi kong may bonus ka sa akin? Ano bang bonus yan? Halika. At nagsenya siya na ilapit ng kanyang tenga. Magsha-shopping tayo. Bulong niya sa tenga nito. Sure ka? Yes, but we will go to the company first. May pepermahan lang akong papers na importante. Si Alyssa ba palagi mong kasama sa company? Nope, never pa siyang nakapunta sa company. Biglang nakaramdam ng saya si Ali nang marinig niya ang tugon nito. Pagkadating nila sa company ay inalalayan siya ni TJ na sa paglalakad. Hanggang sa nakapasok sila sa loob, maraming mga nakaunipormadong empleyado at empleyada ang napatingin sa kanila.
Good morning, Mr. President. Ikaw ang may-ari dito? Nasurpresa si Alaysa dahil ang buong akala niya isa lang itong empleyado. Nang malapit na sila sa kanyang opisina ay bigla siyang binuhat ni TJ. My God, ibaba mo ako, maraming nakatingin. Biglang nagkulay rosas ang pisngi ni Alaysa dahil nakaramdam siya ng hiya. Good morning, Mr. President. Bati ng kanyang sekretary at dali-daling binuksan ang pinto ng opisina. Umupo ka muna dito. Hintayin mo ako 10 minutes. Paalam nito sa kanya. Sige lang, just take your time. Formal naman niyang tugon. Barbara, please make coffee for my wife. Utos niya sa sekretarya. Okay, Mr. President. Halos lumundag ang puso ni Alaysa nang marinig ang tinuring siyang asawa ni TJ. Sana ako na lang sa Elisa. She whispered. Di ba iwasan ang isip niya ang pangarapin si TJ? Dahil bukod sa gwapo to ay sobrang bait pa. Sayang at bakit ngayon lang tayo nagkatagpo, TJ? Bulong niya ulit sa sarili. After 20 minutes ay tumayo na si TJ at nag-iwan to ng instructions sa kanyang sekretarya. Let's go? Muli siyang inanalayan hanggang sa nakalabas sila. Bago nag-shopping ang dalawa, pumasok muna sila sa restaurant. Ali? Sambit ng isang lalaki at ang unang napaligon ay si TJ at dali-dali niyang hinawakan ng kamay nito. Fred? Tugon naman niya rito. Kumusta ka? Nag-aalala ako ng sobra sa'yo. He said at kumunot naman ng noon ni TJ. O okay na ako. Magaling na. Mabuti kung ganun. By the way, sino siya? Siya? I'm her husband, TJ Cliff, at sabay lahad sa kanyang kamay. Napilitan naman itong tanggapin ni Fred, ngunit ang kanyang tingin ay nasa kay Alaysa at nagtatanong ng mga tingin nito. Husband? Na-aksidente ka lang? Nagka-husband agad? Biglang sumeryoso ang mukha ni Fred. Ano kasi biglaan? Biglaan? Kailan? Nung isang linggo? Pagsisinungaling niya. Ali, ilang taon ako naghintay na sagutin mo. Pero umaasa lang pala ako sa wala. Pwede pa tayo mag-usap sa labas? Tila galit si Fred at nagtitimpli lang ito. Excuse me? Nagugutom na ang aking asawa at nakakasama sa magiging anak namin. Biglang sabat naman ni TJ. Napatingin si Alaysa sa kanya at gusto niyang matawa. Sabalit pinigilan lang niya sapagkat nakita niya na seryoso ang dalawang lalaki. I will wait outside. He turned around and walked out of the restaurant. Sino siya? Seryoso naman at tanong ni TJ. Manliligaw, simpleng tugon nito. At saan mo yung nakilala? Kaklase ko siya sa kolehiyo at kasama ko rin sa trabaho. Isa rin siyang nurse at 4 years nang manliligaw. 4 years? Gulat nitong reaksyon. Yes. Bakit hindi mo sinagot o bakit pinapaasa mo siya? Anong pinapaasa? Matagal ko na siyang sinabihan at tigilan na niya ako at ibaling sa iba ang kanyang nararamdaman sa akin. Pero maghintay raw siya. Bakit hindi mo sinagot? Gwapo naman yun at mukhang disenteng tao. Hindi ko siya bet. Dahil kita ko pagdating sa lalaki. Nakangiti si TJ dahil sa tugon nito. Ang swerte pala niya kay Alaysa. Matapos silang kumain at lumabas na sa restaurant, ang buong akala nila ay umalis na si Fred. Ngunit laking gulat ni Alaysa nang bigla siyang hilahin nito. Ali, mag-usap tayo. Anong lalaki na tila umiyak ito? Fred, wala tayong dapat na pag-usapan. Naghintay ako. Umasa ako. Singhal ito at napahigpit ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Ali. Fred, nasasaktan ako. Pare, bitawan mo ang asawa ko. At pilit niyang inalis ang kamay nito. Gago, wag kang makialam. Sigaw naman niya sa mukha ni TJ. Mas gago ka. Sinasaktan mo ng asawa ko. Ganting asik nito at tinulak niya to. Bigla niyang sinuntok si TJ at buti nilang nakailag ito. Fred, ano ba? Tama na. Pumagit na siya at humarang sa harapan ni TJ. Alaysa, akala mo ba na basta-basta lang ako na tumatanggap ng pagkatalo? Hindi. Nagkakamali ka. Gugulin ko at gagawing miserable ang pagsasama niyo. Tandaan niyo yang, dalawa.